Magandang umaga po sa ating lahat. Ipagpatuloy po natin yung ating pong tema na kapangyarihan ng banal na spirito sa pagtatanim po ng mga iglesia. Pero bago po yun ay manalangin po muna tayo. Tayo po'y pumikit at yumuko. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Diyos Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at binigyan niyo po kami ng kalakasan upang magtungo sa iyong bahay-sambahan, upang magpuri, magpasalamat, ibigay sa iyong nararapat po sa inyo at makinig na yung mga salita. Ang aming panalangin ay bigyan niyo po kami ng kaliwanagan ng pag-iisip sa tulong ng banal na spirito. Ipaunawa mo po sa amin yung mga salita at may isa pamuhay po namin ito. Bigyan niyo po kami ng interes. I-focus niyo po, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming atensyon sa iyo lamang at anumang mga panggugulo ng kaaway aming pong sinasaway sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lord, biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng mga spiritual na pagpapala upang magamit namin, Panginoon, sa aming pamumuhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ating pong title sa umagang ito ay ang Pagsunod ang Susi upang labanan ang pagsuway. Malapit na po ang eleksyon. In fact, bukas na po yun, no? Ako po ay namamangha. Kayo po ba ay nakatulog ng maayos kanina? Ay, kagabi. Kanina kasi, puyat kami. May madaming meeting di advance, tama ba? May ganun din ba sa inyo? Meron, no? Malakas, no? Tapos, sabayan pa ng mga kapitbahay natin, no? Ako po'y namamangha sa kanila, no? Mga tao lang po ito, no? Mga tao, pangkaraniwang tao. No? Tapos, pag tinawag yung pangalan nila, papalakpak talaga, no? Hiyawan, no? Ako po'y namamangha. Paano po kaya pag ang Panginoong Jesucristo yung tinawag natin, no? Ano po magiging reaksyon natin? Ganun po yung ating sineselebrate every Sunday. Amen po ba? Diba? Pag tawagan po natin ng Panginoong Jesucristo, hiyawan talaga dapat, tumitili pa no? Yung sa mga politiko talagang tilian Ano bang meron sa mga politiko na yun? Pero alam niyo na rin yung naiisip ko kung anong meron sa kanila Nabiyayaan ba kayo? Wala, no? Wala tayong napapala sa kanila, no? Panay lang. Wala na po akong sasabihin. Ayoko na pong magsalita. Ito pong ang text ng pagbabatayan po natin ay patungkol po sa church po ng Corinth, no? Sa Corinthian church po. Ito po ay paalala ni Apostol Pablo para sa mga kapatiran natin doon sa Corinto nung panahon na ito na isinulat yung 2 Corinthians. At talamak po ang mga maling nagtuturo ng aral ng Panginoon Jesucristo, kung tawagin nila yung mga false prophets, mga huwad na mga tagapagbalita ng salita ng Diyos. Nililigaw nila yung mga mananampalataya. Kaya kung titignan nyo po yung letter po na to ni Apostol Pablo sa Corinthian Church ay ganito po yung damdamin. Kasi may mga nagliligaw po sa mga kapatiran ng mga panahon na yon sa pananampalataya na hindi umano yung kasapatan ng gospel na tinuro ni Apostol Pablo ay kulang pa. Kaya itong mga false prophets na to, nagpapahayag po sila, nililigaw nila yung mga mananampalataya, dinadamay nila dun sa kanilang paniniwalang gustong establish. Ngayon, si Apostol Pablo ay, alam niyo naman po, si Apostol Pablo po ay nasa kulungan po nito mga panahon na ito at hindi po siya makapunta ng personal. No? Meron din siya mga pagkakataon na nais naman talaga niyang magpunta, pero dinaan po niya sa sulat. Nakukuha po natin yung ibig sabihin. Sina-challenge yung leadership ni Apostol Pablo. Sino po dito yung magaling lang kapag hindi natin kaharap yung kausap po natin? Yung inire-rehearse po natin yung emotion natin pag nasa bahay tayo. Ako, galit na galit talaga ako sa tao na to Pag talaga kami nagharap, pero pag nagharap na, ano nangyayari pagkaharap, di ba? Umuurong yung buntot. Pero yung iba talaga matatapang Talagang panglabanan So ito po yung paratang. May paratang po sa leadership ni Apostol Pablo. Meron lamang po akong 3 bagay na gustong ibahagi po sa atin at ma-impart sa umagang ito patungkol po dito sa challenge, challenging sa leadership ni Apostol Pablo. 3 bagay, yung rebuke o yung pagsasaway, pangalawa yung correction o yung pagtutuwid, at yung discipline and training in righteousness o yung disiplina at paano nga ba mamuhay ng tama bilang anak ni Kristo, ng Panginoon. Unang talakayin po natin yung pananaway ni Apostol Pablo. Yung rebuke po niya dito, kung mapapansin niyo sa verse 1, anong sabi po doon? Akong si Pablo, na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo. Ngunit matapang kapag wala riyan.
ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Ano yung unang paratang kay Apostol Pablo? Sabi dito sa verse 1, mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap. Familiar po ba sa inyo to? No? Pagkakaharap po natin yung mga ka-churchmate natin, anong ugali po yung pinapakita po natin? Yun. Mabait tayo, mapagpakumbaba. Yung ugali natin pagkaharap natin, nanay natin sa bahay. Mabait pa rin at mapagpakumbaba. Amen. Praise God. So ito po yung paratang. So bilang isang lingkod ng Panginoon, imagine niyo ganito yung binibigay na mga mensahe o natatanggap, naahagip na mga balita ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang pangunguna sa iglesia. Mapagpakumbaba lang naman yan at mabait kapag kaharap mo Tapos sabi doon yung pangalawang paratang sa kanya, yan. Sabi dito sa verse 1, at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag wala riyan. So pagka hindi nakaharap, dun lang nagtatapang-tapangan. No? Ito yung paratang sa kanya. Gaano kahirap para kay Apostol Pablo na sabihan ng ganito? At meron pa yan Sabi, nabubuhay, sa verse 2, nabubuhay sa paraan ng mundo. Imagine niyo yun, sa paglilingkod mo, meron mga accusation sa'yo, no? Mga patama, mga paratang patungkol sa leadership ng isang apostol. Ito yung tugon niya. Sa verse 1, sabi dito, ang tugon ni Apostol Pablo, kaya rin naman niya, sabi dito, pinapakiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat pagdating ko riyan, dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Kaya rin po magsalita ng mga pastor na mabibigat na bagay kapag kaharap natin yung ating mga members na kailangan natin ng i-rebuke. Sabi nga po sa Proverbs chapter 27 verse 5, pakinggan po natin. Sabi doon, open rebuke is better than hidden love. Kapag tayo ay nagsasaway, mas mainam pa daw yung mga tinatagong pag-ibig kaysa doon sa pananaway. Imagine that. Na paano nga ba mamuhay isang tao, no? Ganon din kung paano mamuhay si Apostol Pablo at ganon din yung ating mga pastor. Hindi po iba sila. Alam niyo po, mga lingkod ng Panginoon, tao din po sila. No, tingnan niyo nga po yung mga leaders niyo. Yan. Kita niyo na? Ayan, tao po yan. May mga pangangailangan po kami. Meron din po tayong mga pagkain dapat kainin. No? May kailangan tayong bilhin sa ating pamumuhay. Alam niyo po, bilang isang lingkod ng Panginoon, napakahirap no? Hindi namin alam kung saan tayo lulugar. Kapag ang pastor ay derechahan, sinasaway natin yung member natin, anong nararamdaman ng member? Grabe naman si pastor. O makapagsalita naman si pastor ang sakit-sakit naman niya magsalita. Pero ang totoong concern nun ay, nagmamahal si pastor, kaya niya sinasaway yung kanyang mga tupa. Diba? Yung kanyang pinagpapastulan. At sabi naman, kapag naman tayo ay sobrang mapagpakumbaba at mabait, sobrang bait naman ni pastor. No? Kaya yan naluloko kaya yan kaya yan nagaganyan-ganyan di ba? Nakukuha natin. Hindi natin alam kung saan lulugar. Pero alam niyo po, yung paraan ni Apostol Pablo ay nasa lugar. No? Nakukuha po natin ibig sabihin. Nasa lugar. Kapag kaharap niya yung kanyang mga members, dapat naman po talaga mapagpakumbaba at mabait Amen po ba? Totoo yun kasi, di ba, napag-aralan na natin ng mga nakaraang linggo, kapag tayo ay nananaway, kapag kinakausap natin, lagyan po natin, kapag nagsasalita po tayo, di ba, lagyan natin ng pag-ibig. Sabi nga doon, season with salt, di ba? Lagyan natin ng panimpla. Nakuha natin kapag tayo ay nananaway. Ganun naman po talaga, pagkaharap po natin yung member natin, papadama po natin yung pag-ibig. Ngunit, kapag po tayo ay sumusobra na, ay kaya din naman ilabas yung tapang ng isang pastor kasi kailangan na nating tigilan yung ating mga maling ginagawa. Amen po ba? O bilang mga anak ng Panginoon, tayo po ay tama. Dapat mag-expect po tayo na marahan ang pananalita ng ating lingkod ng Diyos sa mga leaders po natin. I-expect po natin yon at sabihan po natin sila kapag tayo ay nakakasobra na ng pananalita po natin. Amen po ba? Pero sa kabilang banda, ay wag po tayo magdadamdam kapag po tayo ay meron pong mga ginagawang mali na dapat i-correct. Amen? Diba? Normal po yun. Bilang isang magulang, alam po ng mga magulang to, amen po, taas mga kamay mga magulang natin. Diba? Gusto po natin talagang i-correct yung ating mga anak kapag meron po silang mga maling ginagawa. Kasi mahal po natin sila, yung rebuke. Ngayon, ano pa yung isang paratang? Namumuhay sa paraan ng mundo. Imagine that, meron pang ganong paratang. Sa church ba natin na ito,
kinikriticize po natin yung pastor natin na bakit niya namumuhay siya sa paraan ng mundong ito? Bakit meron siyang trabaho tapos naglilingkod siya sa Lord? Hello? Nakuha ba po natin? Yung mga pastor po natin, mga lingkod po natin, no, mga leaders po natin, kumakain din po sila, amen? May pangangailangan din po ang aming mga pamilya. No, wag po natin bigyan ng kulay yung mga bagay na yon. Hayaan po natin yung mga pastor po natin na gawin yung dapat nilang gawin. Alam niyo po si Apostol Pablo, siya po ay tent maker. Apostol po ito Meron po siyang trabaho. Meron din po siyang sariling trabaho. Pero hindi niya sinasabi na ang church ay hindi dapat magbigay po sa kanya o suportahan niya kanyang gawain sa pagmimisyon po niya. Inaalaw din po niya yon. May mga pagkakataon din po kasi, sa ating church, hindi po sumasapat din para mabuhay ang isang pamilya sa ating mga natatanggap sa church. That's why kailangan din po natin na magtrabaho. Pero hindi naman po ibig sabihin na naliligaw na po tayo ng landas sa ating pong pagtatrabaho. Amen po ba? Mukha na po bang naliligaw ng landas ang inyong pastor? Tingnan niyo. Sabihin niyo po ako pag nagmumukha na po akong naliligaw ng landas, titigil ko na po yung trabaho ko. Sawayin niyo rin po ako. Makikinig naman po ako sa inyo 'Di ba? Totoo po yun. Bukod dito, paano ba namumuhay ang mga lingkod ng Diyos? Katulad lang din po ng normal na tao, di ba? O pagka talagang pinupwersa po natin yung ating pastor, dapat talaga nagtatrabaho yan kahit na Kailangan din pong matulog ng pastor. Amen po? Kailangan din nila ng pamasahe, kailangan din nila ng pagkain, kailangan nila din ng sapat na pahinga, kailangan din nila ng kausap. Amen? Sino po dito ang nangangamusta sa mga pastor nila? Diba? Kayo nga diba parang, alone na ako, mag-isa na ako sa mundong to. Ayaw natin na nagsosolo tayo, diba? Nalulungkot tayo pag mag-isa tayo. Tama po? Ayaw po natin yung kalungkutan na maramdaman, diba? Kaya, yung ating mga best friends, mga kaibigan natin, nagtatampo tayo sa kanila. Hindi na tayo naaalala. O yung mga kapatid natin, pag di tayo naaalala, nagdadamdam tayo. Ganon din po yung mga pastor po natin, pero hindi naman po kami emotional damage, Siyempre, meron pa tayong Ama sa Langit na sinusumbungan po natin. Amen? Kausap naman natin palagi ang ating Ama sa Langit. Pangalawang bagay po, yung correction. Ito pong review kasi, pagsasaway po to. Mahalaga po kapag tayo ay nagre-review, ay sinasabi natin kung ano yung tamang gawin naman. Follow up tayo, hindi nagsasalita lang tayo sa hangin. Nagsasabi lang tayo ng mga negative natin na nakikita. Pero correction po, yung ano ba yung mga advice na dapat nating isabuhay after natin ng rebuking. Correction. Ano sabi dito? Sabi dito sa verse 3, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na papabagsak ng mga kuta, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. Nakuha po natin? Tinatry ko po na i-emulate yung emotion ni Apostol Pablo nung sinusulat niya yung mga letters na ito. Parang ganun yung damdamin Di ba? Bumubukal yung damdamin na may passion siya na talaga ang bawat isa sa mga nakakilala sa Panginoon ay matuto sa pagkakakilala sa Panginoon. Matutong sumunod kay Kristo. Anong sabi dito? Hindi sila kung namumuhay man sila sa mundong ito ay hindi sila sa pamamaraan ng mundong ito. Sila ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng espiritual na pakikipagdigma. Amen po ba? Napaka-importante po na sa buhay po natin ay, nabubuhay po tayo sa mundong ito, pero sa isang banda po, ay nabubuhay din po tayo sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Amen? Tandaan po natin yon, hindi po tayo puro lang physical na buhay sa paraan ng physical na buhay na pamumuhay. Nakuha po natin. Meron din po tayong spiritual na mga pangangailangan na dapat po nating tugunan. Meron po tayong spiritual na pangangailangan na dapat po nating tugunan. Gusto ko pong laging i-emphasize yung pananalita na yon. Bakit po? Kapag po tayo ay nawalan ng bigas sa bahay, kayo po ba ay nakakali sa inyong bahay, yung kalooban po natin? Di ba hindi po tayo makali? Kasi wala tayong kakainin.
Etong ating spiritual na pangangailangan, tayo po ba hindi nakakalika pag hindi po tayo nakakakain ng salita ng Panginoon? Nakukuha natin? Ganun po yung kahalagahan. Kung gaano kahalaga yung bigas, yung kanin na kakainin natin, no? Ganun din po yung pagkaing spiritual natin. Ngayon, paano po ba tayo tinuturuan ni Apostol Pablo na mamuhay sa ating mga spiritual battle? Yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na magpabagsak ng kuta. Marami po tayong problema sa buhay. Aminin po natin yan. No, sa ating mga buhay, marami po tayong mga pinagdadaanan. 'Di ba? Battle po natin yung confidence po natin, mahina yung kalooban natin. Binilalabanan din po natin 'yan, 'di ba? Yung ating kalungkutan, nilalabanan din po natin 'to. Iniisip natin mag-isa tayo. It's a spiritual battle. Nakuha po natin yung ating mga pag-aalala sa kinabukasan. Battle din po natin 'to, yung mga pinapasok na mga gawa ng kaaway, ng mga pananalita na nagbibigay sa atin ng mga kasinungalingan, ito po yung dapat nating labanan. Amen po ba? Kasi may kapangyarihan ng Diyos na magpabagsak ng kuta. Meron din po tayong mga inaalagaan na kasalanan na nais ng Diyos na isuko na natin sa Kanya. Amen? At nais niya sa kapangyarihan ng Diyos, papabagsakin yung mga kuta na to sa ating mga buhay, wawasakin yan, pababagsakin ng Diyos yan. Sino po naniniwala dito na kaya pabagsakin ng Diyos ang lahat ng ating mga problema, mga kuta ng kaaway sa ating buhay? Kaya ng Diyos. Amen po ba? Magtitiwala tayo sa kapangyarihan lamang niya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na mayroong spiritual battle. Kailangan natin ilaban to sa panalangin. Amen po ba? Kailangan po natin ito iluhod sa Panginoon. Amen po ba? Iluhod po natin sa Diyos. Tayo po ay namumblema sa ating kapamilya, mga anak po natin, kapatid po natin. Huwag po tayong tumigil sa pananalangin. Amen po ba? Hanggat may buhay po, yung mga tao sa paligid po natin na nagiging problema po natin, hindi pa po tapos ang lahat. Isang paalala po sa atin. May kapangyarihan ng Diyos sa pabagsakin yung kuta na yan. Kahit sino pang samang tao niyan, kayang pabagsakin ng Diyos yung kuta ng kaaway na tinanim sa kanya ng kaaway. Amen? Totoo po yun. Ako po ay isang testimony tungkol din dito. Napakadami din po namin problema. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay pinabagsak ng Diyos ang lahat ng mga kuta ng kaaway. Hindi po ibig sabihin nito absence ng problema sa buhay po natin. But the presence of God na nasa buhay natin, na tama na yung pananaw natin sa Diyos. Amen po ba? Tama na yung pananaw natin sa mga problema natin. Ano pa? Maling pangangatwiran. So, yung correction, may mga mali tayong pangangatwiran. Pastor di ba? Hindi naman ako gumagawa ng masama. Wala naman akong tinatapakan na tao. Magtigil ka. Diba? Magtigil tayo. Hindi porket wala tayong tinatapakan na mga tao sa paligid natin, yung mga pangangatwiran natin, hindi dapat ginagawa itong excuse, yung ating mga commitment sa Diyos. Amen po ba? Yung commitment pa rin po natin sa Panginoon, nilalaban po natin to. Amen po? Diba? We all have our priorities in life. No, hindi ko po pinagmamalaki yung ating mga ginagawa sa buhay. Marami po tayong ginajuggle na mga ginagawa sa buhay. In fact, you have your family, you have your career, meron pa tayong church, di ba? May ministry pa tayo sa church. Ang dami naman, may mga kaibigan pa tayo, may pamilya pa tayo. Well, welcome to the world. Di ba? Welcome. Ito po talaga yung mundo na ating kinagisnan. Pero, meron po tayong katwiran na nanggagaling sa Panginoon. Ano yung katwiran na yun? Kasi may mga maling pangangatwiran na tayo nabubuhay lamang sa mundong ito. Pero may katwiran ng Diyos na nais ibigay po sa atin. Diba? The righteousness of God in our lives. Para naunawaan po natin that everything we do sa buhay natin dito sa mundong ito ay para sa Kanya. Amen po ba? Ininuugnay po natin yung lahat para sa Diyos. Yung ating pong trabaho, alam mo, may mga setbacks pa tayo sa mga careers natin. Kung may mga setbacks tayo, ipagkatiwala pa rin natin sa Diyos. Diba? Yung mga maling pangangatwiran, kaya ako dito, kaya nangyayari sa akin to kasi pinaparusaan ako ng Diyos Hindi. Ang gusto ng Diyos sa iyo ay tingin mo yung isip mo, yung mata natin sa Diyos. Amen po ba? Kasi kahit naman yung mga lingkod ng Diyos, may problema din po Amen? Yung mga maling pangangatwiran po natin, lahat po tayo merong pinagdadaanan. Pero nais ng Diyos sa mga pangangatwiran natin ito, alisin po natin, i-shift natin yung ating mindset. No? Mindset ba? No? Ibigay natin sa Diyos. Amen po? Hindi po ako galit. Galit na galit.
Ano pa? Pagmamataas sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ako po ay, ito talaga, inis na inis po ako dito. Pet peeves ko to. Yung, ang dami ng naglipanan ng mga motivational speaker. No, may motivational rise pa. Ano ba naman yan? Ay, pasensya na kay Sir Rendon. Madaming mga motivational na mga talk, 'di ba? Ang dami nilang mga kaalaman sa mundo. Alam niyo mga kapatid, ang panalangin ko, wag po tayo maging biktima nito, 'di ba? Tapos may mga tao na nagkamit ng bahay at lupa, 5-story apartment na rin, pakinggan ko lang sa pinapanood ni nanay kagabi. May sasakyan na, ang dami ng ari-arian, milyonaryo na. Meron daw bertud, sabing ganon. Ano ba naman yan, mga kapatid, di ba? Yung mga, pagmamataas sa salita ng Diyos, walang higit po sa salita ng Diyos. Amen? Di ba? Scripture alone, meron pa dito sinabi sa akin ng Diyos, ha? Anong sinabi sa iyo ng Diyos? Anong pinagsasasabi mo? Kapag kayong nagsabi sa inyo, sinabi sa akin ng Panginoon, ganito yung gawin mo. At teka, nasaan yan sa Biblia? Sige nga. Anong pagmamataas? Anong espesyal na kapangyarihan yung meron ka na wala sa salita ng Diyos? Magtigil ka. Amen? Itigil po natin yung mga ganyan. Salagin po natin. I-filter po natin yung mga napapanood po natin. Amen po ba? Huwag po tayo magpadala sa mga mabubukang pananalita. Kapag hindi yan sang-ayon sa salita ng Diyos, ay hindi yan sa Diyos. Amen? Totoo po yun. Sinabi sa iyo ng Diyos? Ba't di sinabi sa akin? Bakit wala sa Bible yan? Diba? Nakakuha natin ibig sabihin, wag po tayo magmataas sa salita ng Diyos at ginagamit din po itong instrumento ng ibang mga iglesia para pagsamantalahan ng mga miyembro. Mali po ito. Amen? Maling-mali na gamitin ang salita ng Diyos para sa personal gain ng mga kapastoran. Amen? Totoo po yan. May nababalitaan tayo, di ba? Ford, magkano yung Ford na truck po ngayon? 3 million? 2? Mga ganon? Di ba? Mali. Maling katuruan po yan, mga kapatid. Di ba? Pero kung gusto niyo po akong regaluhan, wala naman pong problema. Sabi ganun. Di ba? Huwag lang natin, i-make sure lang natin na hindi natin sinasamantala, di ba? Yung mga nalilikom na pananalapi, dapat yan gamitin para sa mga kapatiran po natin. Amen? Dapat gamitin yan para sa kalalawak ng mga churches. Di ba? Hindi isang simbahan, pinapaganda lang. Hindi, ikaalat niyo mabuting balita. Amen? Ito po yan, supportahan yung mga gustong pastor. Taas nga yung kamay dito na gusto maging pastor. Di ba? Hindi siya kasi. Hindi appealing Parang walang buhay sa pagpapastor Walang inspired, no? Walang masyadong inspired. Yaan mo, magiging mainstream din to balang araw. Amen? Dapat supportahan kasi natin para talagang sipagin naman, no? O ganahan naman, no? Binibihag ang isipan. Ano po yung isipan natin ngayon? Asan po ngayon yung isipan natin? Sige nga po. Yung bang isipan nyo po ngayon, nandun na ngayon sa kusina? Hello? O sana hindi pa. O bihagi ng isipan. Ano ibig sabihin? Napangahalaga ng isipan, no? Pagka talaga yung isip natin, nasa mali siya na panig, no? Anong ginagawa ng buhay ng tao? Mali-mali din. Binibihag yung isipan natin kasi, uy, anak, dito tayo. Diba? Uy, anak, tigil-tigil naman. Pag nasosobrahan naman na, no? Talaga naman nagsusunog na ng kilay, no? Ubus na lahat yung kilay niya. Kakaaral. Anak, di ba? Minsan naman, huwag ka naman masyadong puro aral, di ba? Magbasa ka rin ng Biblia. Mag-church ka rin. Mag-pray naman tayo. Nakuha natin ibig sabihin. O pag libang na tayo, di ba? Ay, hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-commit, pastor, kasi I'm busy with my career. Wow. Strong word. I'm busy kasi I'm building my career. Kasi I'm thinking in future, magiging ganito na ako, ganun. Di ba? Binibihag yung isipan, anak, wag puro trabaho. Di ba? Anak, wag puro trabaho, mag-church din tayo. Amen? Di ba? Anak, wag puro ganyan. Mag-discipleship tayo. Amen? Di ba? Wag po tayong puro puro gala. Di ba? Sama niyo yung discipleship sa group sa gala. Amen? Di ba? Nakakalamang na kayo Nakakailang dagat na kayo.
Isama nyo yung grupo nyo, amen? Oo. Invite nyo yung pastor nyo, amen? Yan. Ayusin natin. 'Di ba? Binibihag ang isipan upang sumunod kay Kristo, amen? O talagang hindi talaga yung makali. Gusto nyo gusto nyo magpalawan. O sige, dun sa lugar na pupuntahan nyo, magtanim kayo ng church doon, amen? Makikonnect kayo dun sa church malapit doon. Mag-church pa rin kayo, amen? Totoo po yun. Sige, kung kaya, hindi kaya ng schedule nyo, no? Punta kayo doon, makipag-usap kayo sa mga kapatiran natin doon, sa ibang church, di ba? Amen, ganun. Nakukuha natin. Pero hindi ko kayo ina-encourage na ganun, ha? Di ba? Maganda pa rin, magkakasama pa rin tayo. Pero kung talagang hindi maiwasan, talagang gawa naman natin ng paraan na makapag-serve pa rin tayo kay Lord. Amen? Or, isama natin yung buong church. Di ba? Maganda yun. Nakangiti kayo lang. Game na ba? Upang matutong sumunod kay Kristo. Susunod tayo kay Lord. Diba? Kapatid, sunod tayo kay Lord. Diba? Sabihan mo yung sarili mo, kapatid, sarili mo, no? Ako, self, sumunod ka kay Lord. O yung kapatid mo, tatapikin mo, sunod tayo kay Lord. Diba? Huwag po natin isipin, alam niyo po, napaka-sensitive ng panahon ngayon. Huwag ka namang mag-judge. Anong huwag ka namang mag-judge? Ito yung sinasabi ni Lord eh. Diba? Sumunod tayo kay Lord. Amen? Huwag tayo masyadong balat sibuyas tayo, judge. Dapat naman talaga natin sanayin yung ating pag-iisip na marunong tayong humusga ng tama at mali. Amen? Totoo, para makaiwas tayo sa mali at sumunod tayo sa tama. Okay, pangatlong bagay. Dapat maikli lang to di ba? Wait lang. Pangatlong bagay, last na to ha. Discipline and training in righteousness. Kinorek na tayo, ganito yung dapat pamumuhay natin. Nirebuke na tayo sinaway na tayo ni Apostol Pablo Huwag tayong masyadong gigil sa natin, sa leader natin, di ba? Parang pinipersonal natin yung mga leader po natin no? Wala naman talagang iba nang iniisip yung mga kapastoran, kundi doon na sa eternity. Kaya talagang pagpasensya niyo po kami kung talagang masyadong hot po yung aming yung damdamin natin whenever nagko-correct po tayo. Pero may pagmamahal naman po talaga tayo sa ating mga kapatiran. Kino-correct po natin. Ganito kasi kapatid dapat 'Di ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, ganito dapat ha. Sige, sunod tayo kay Lord. Discipline and training in righteousness. Anong sabi dito? Hindi ko to isi-sugarcoat Ito talaga yung sinabi ni Apostol Pablo. Pakinggan natin, verse 6. Ang sabi doon, kapag lubos na ang inyong pagsunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng mga ayaw sumunod. Grabe, no? Nakahandang parusahan, di ba? So, ang dapat talaga, dinidisiplina tayong mga anak ng Diyos. Amen? Didisiplinahin na ako ni Lord. Dapat excited tayo kasi kinokorek tayo, di ba? Amen po ba? Di ba? Sabi sa English dito, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Gusto pa rin talaga tayo. Kaya para tayo dinidisiplina para makumpleto po yung ating pagsunod. Diba? Pagsunod ang susi laban sa pagsuway. Bakit nga ba ito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Diba, nung tinanggap natin ang Diyos bilang ulit? At Panginoon, di ba? Panginoon. Sabihin natin, Lord. Sabihin natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Lord. Lord. Panginoon. Ano ibig sabihin ng Panginoon natin? Di ba? Hindi yun yung yung sanay na sanay tayo dati nung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Panginoon. Lord, Panginoon. Pengin yan. Di ba? Yung ginagawa nating genie ang Diyos. Mag-wish tayo, gusto natin makamtan yun. Panginoon yun, hindi yun Panginoon. Ano sinasabi ng Lord? Panginoon natin siya. Isinusuko natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Pinapasakop natin yung buhay natin sa Kanya. Gusto ng Apostol Pablo na malubos yung ating pagsunod. Pero hindi lang ganun yun. Kapag tayo may ginawang mga kasalanan, dapat talaga kinokorek po yan, mga kapatid. Amen po ba? Di ba? Wag po tayo, sa leadership po talaga, dapat matibay tayo at mapagmahal din po. Di ba? Merong pagmamahal, meron din po tayong justice, di ba? Just and loving din po tayo, di ba? Nakuha po natin, ibig sabihin. Kapag talagang kailangan parusahan, kailangan i-correct talaga natin, disiplinahin, kailangan po talagang disiplinahin. Amen po ba? Di ba? Ganun po. Ang sabi dito, yung
yung atin pong 1 Samuel verse 15, verse 22b, sabi doon, "Behold, to obey is better than sacrifice." Obedience is better than sacrifice. Alam niyo po, kahit po tayo magpatumbling-tumbling yung beshi nyo, pagpunta sa church, nag-alay ng kung ano-ano, naglingkod tayo sa Diyos, binigay natin yung buong-buo natin ikapu at kusang kaloob, binigay po natin yung buong attention natin, yung panahon natin, nagde-devotion tayo everyday, nagde-discipleship tayo, nag-share tayo ng gospel, no? Ngunit yung ating pagsunod na yan ay yung ating yan ay yung pananaw natin yan, sacrifice yan sa Diyos, hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay sumusunod. Sabay-sabay natin sabihin, sumusunod. Obedience. Yung ating obedience, mas better yan dun sa ating mga sacrifices. Amen po ba? Yung true worship natin is obedience to God. Amen po? Our true worship is obedience to God. Diyan na po tayo magtatapos. No, sa ating pong buhay, no, sa ating pong spiritual na pamumuhay, hindi lang po tayo nabubuhay sa spiritual. Ang salita ng Diyos ay nandyan yan para i-rebuke tayo. Sawayin po tayo. Handa po tayo bang pasaway? O sasawayin po tayo ng Diyos. Ba? Pangalawang bagay, kinokorek po tayo. Kung sinasaway po tayo at binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos kung paano mamuhay ng tama para kay Kristo. Amen po ba? At pangatlong bagay, dinidisiplina po tayo. Yung ating po mga ginagawa ay hindi po lingid po yan sa kaalaman po ng Diyos. At ang Diyos po ay naandyan para tayo disiplinahin at sanayin sa katuwiran ng Diyos hanggang malubos po yung ating pagsunod. Amen po ba? Pagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo at awitin po natin yung We Fall Down? Ialay po natin ang buhay natin sa Panginoon.